Magandang araw mga kapentasya. Welcome sa ating channel. Kasama niyo po kung muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Ina. Tayo ay muli na namang makikinig sa isa na namang liham na ibinahagi sa atin ng ating kapentasyang si Annabel. At ito ang kwentong pinamagatang Torotot ni Ninong. Magandang araw mga kapentasya. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ako si Annabel. At 19 years old na ako, tubong Makati. Ang kwentong aking ibabahagi ay nais ko sanang kapulutan ng aral sa mga katulad kong inuuna ang tawag ng katawan kaysa isipin muna ang magiging resulta. Bata pa lang ako ay super close na talaga ako sa mga ninang at ninong ko. Lalo na si Ninong Arnel. Tuwing Pasko kada taon, mas excited akong puntahan ang Ninong Arnel ko. Bukod kasi sa galante siya magbigay, ay gwapo rin ang Ninong Arnel ko. Binata pa siya, may magandang pangangatawan at malambing siya sa akin. Lagi akong kumakalong sa manghihita niya tuwing nagpupunta ako sa bahay nila para mamasko. Pero nang mag-umpisa na akong magdalaga, kapag nagkikita kami ay umiiwas ako sa kanya. Dahil medyo awkward na kung lalambingin pa niya ako. Merry Christmas, Ninong Arnel. Bati ko sa kanya sabay abot ng kamay niya para magmano. O ikaw pala, dalaga ka na. Bakit pa nitong mga nakaraang taon na hindi ka na nagpupunta rito sa bahay? Tanong ni Ninong Arnel. Napangisi na lang ako na nahihiyang sumagot. Ano po kasi, dalaga na ako Ninong. Hindi na bagay sa akin kung mamamas ko pa ako sa inyo. Sagot ko. Ilang taon ka na ba? Yung mga ibang kasabayan mo nga nun mamasko hanggang ngayon ay namamasko pa rin sa akin. Anyway, ito, tanggapin mo yan. Huwag kang mahihiya sa akin. Kung nahihiya kang tawagin akong ninong, kahit Kuya Arnel na lang. Total, hindi pa naman ako ganong katanda sa'yo di ba? Sige po, Kuya Arnel. Salamat po sa regalo, sabi ko. Iniwan ko muna si Ninong Arnel at nakipag-usap ako sa mga pinsanin kong parang mga barkada ko na rin. Nagkaroon kami ng inuman. Dahil nasa legal age naman na rin ako, ay pwede na akong uminom. Kainuman din namin si Ninong Arnel dahil mas gusto nitong kaharap ka-bonding ang mga kabataan. 38 years old na si Ninong Arnel kaya naman kaya pa niyang makipagsabayan sa trip at sa mga kwentuhan namin. Nung time na nalasing kami, ang ilan sa mga pinsan ko ay nakatulog na sa kalasingan. Ako na lang at si Ninong Arnel ang naiwang gising pa. Medyo may tama na rin ako, pero hindi ako gaanong inaantok. Nagsa-cellphone na lang ako kaharap si Ninong Arnel at nakatitig naman ito sa akin. Ewan ko ba, parang may pakiramdam akong parang gusto ko ang mga titig ni Ninong sa akin. Noon kasi ay may lihim na akong pagkagusto sa kanya. Pero hindi ko kinaya ang mga titig niyang yon. At para hindi mahalata ni Ninong Arnel na kinakabahan, ay ininom ko ang natirang kalahating bote pa ng alak. Malakas ka na pala uminom ha? Kaya mo pa ba? Biglang tanong nito sa akin. Kaya ko pa naman Ninong, Kuya Arnel. Tignan mo nasasabayan pa kita. Ikaw, kaya mo pa ba? Pabalik kong tanong sa kanya. Lumapit siya sa akin, tangay ang upuan niya. Tinabihan niya ako at tinulungang ubusin na ang mga nasa bote. Nagkwentuhan, tawanan, malayo naman kami sa bahay kung saan naroon ng mga matatanda. Nasa kubo naman kaming mga kabataan. 2:00 na ng madaling araw nang matapos kaming uminom. Iniwan ko ang mga pinsan kong bagsak na sa mga upuan nila dahil sa kalasingan. Nang tumayo ako at nag-umpisang maglakad, ay nakaramdam ako ng hilo. Wala na talaga sa ayos ang paglalakad ko. Mabuti at nahawakan ako sa bewang ni Ninong Arnel. Dahan-dahan, hindi mo na kayang maglakad.
Ihahatid na kita sa kwarto, kumapit ka sa akin. Alok niya. At kahit naman lasing ako ay alam ko ang nangyayari. Nakatitig ako sa gwapo niyang mukha habang inaalalayan akong maglakad. Kung noon, hinahawakan niya lang ako sa kamay kapag isasama niya akong mamasyal o may bibilhin kaming gusto ko, ngayon, inaalalayan niya na ako maglakad dahil sa kalasingan ko. Sobrang maaalalahanin at gentleman ni Ninong Arnel. Kaya naman, pagkapasok namin sa kwarto ay hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Inambagan ko siya ng halik sa kanyang labi. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata niya sa ginawa ko. Pero mabilis rin niya akong tinulak bahagya papalayo sa kanya. Ano ka ba, Annabel? Lasing ka na nga talaga. Buti tulog na ang mga bata at hindi tayo nakita. Sabi nito. Napalingon ako sa kama at nakita ko nga na may mga batang pinsan ako na natutulog na rin pala. Nahiya talaga ako sa ginawa ko. Kaya para hindi humaba ang usapan, ay nagpanggap na lang akong nakatulog na. Binuhat ako ni Ninong Arnel at inihiga sa tabi ng mga bata kong pinsang babae. Naaninag ko pa ang paglabas niya ng pinto. Sobrang na-disappoint ako. Guilty at sobrang nakakahiya talaga ang ginawa kong yon kay Ninong Arnel. Kinaumagahan nga ay paglabas ko ng kwarto, siya agad ang unang nakita ko. Naka-short lang ito at walang damit pang itaas. Nahiya akong tumingin lalo na nang maalaala ko ang ginawa ko sa kanya. Kumakain na silang lahat. Niyaya ako ng isa pa sa mga pinsan kong babae na tumabi sa pag-upo niya para kumain na rin. Kaharap ko sa mesa si Ninong Arnel. Napag-usapan naming lahat ang mga kalokohan at mga nangyari noong lasing kami. Doon ay muling sumagi sa isip ko ang ginawa kong kahihiyan kay Ninong Arnel. Napatingin kami sa isa't isa. Napansin kong napangisi siya sa akin. After nga namin kumain, ay naligo naman kami sa pool. Muling nagyaya ng second round ng inuman ng mga matatanda. Binigyan kami ng mga ito ng maiinom. Hindi naman ito tinanggihan ng mga pinsan kong lalaki. Tuwing Pasko at Bagong Taon, kasama talaga ng family namin si Ninong Arnel. Malapit kasi talaga siya sa family namin. Lagi kaming sa bahay bakasyonan namin, dito nga sa probinsya namin. Nang gabing sumapit ang bisperas ng Bagong Taon, after countdown sa New Year, ay may grabing inuman na nangyari. Sa puntong yon, ay grabe ang kalasingan naming lahat. Nalasing rin noon si Ninong Arnel. Dahil mga hapon pa nga kami nag-umpisang uminom, ay hindi rin tumagal ng madaling araw at nagsipagtulog na kami. Pero ako, nung mga oras na yon, ay hindi ako makatulog. Tumayo ako para sumuka. Hilong-hilo ako at wala talaga sa ayos maglakad. Nang marating ko ang banyo, ay sinagod ko ang suka ko. Maya-maya, naramdaman ko may humawak sa bewang ko. Pagtingin ko sa salamin, ay nakatayo sa likod ko si Ninong Arnel. Nakangiti itong bumati sa akin ng Happy New Year. Ngumiti rin ako at bumati. Humarap ako sa kanya at sinimula na nga namin i-celebrate dalawa ang New Year. Habang humihilik ang lahat, kami naman ni Ninong Arnel ay hinahabol ang aming mga hininga. Napapakalmot ako sa likod niya habang magkadikit ang hubad naming mga katawan. Sumandal pa siya sa dingding at ako naman ay lumuhod sa harapan niya para hipan ang torotot niya. Napapasabunot siya sa buhok ko sa aking ginagawa. Sobrang gusto ko ang ginagawa akong yon kay Ninong Arnel. Kung noon ay binibilhan niya lang ako ng torotot sa tindahan, ngayon ibang torotot na talaga ang hinihipan ko. At ito ay pagmamay-ari niya. Tapos na ang putukan pero kaming dalawa ay nagsisimula pa lamang. After nun ay kinausap niya ako. Walang makakaalam nito ha. Ang galing mo nang magtorotot. Parang sanay na sanay ka na. Sabi niya. Oo, Ninong Arnel. Sikreto lang tong ginawa natin. Salamat at hindi mo na ako tinanggihan. Noon pa ay gusto na talaga kita. Sabi ko naman. Malaki na talagang ginanda mo.
pati ng katawan mo inaanak. Sobrang nagustuhan ko ang glow up mo. Wika muli ni Ninong Arnel. Niyakap ko siya ng mahigpit at ganon rin siya sa akin. Sa mga lumipas na araw, panibagong simula muli ng bagong taon. Muli na naman kaming magkakahiwalay ni Ninong Arnel dahil babalik na siya sa barko bilang seaman. At ako naman ay magpapatuloy sa pag-aaral. Nangako kaming itatago ang aming lihim na relasyon. Sa susunod na bagong taon, ang muli naming pagkikitang dalawa. Kahit matagal ito, ay hindi naman ito naging hadlang para ma-miss namin ang isa't isa. Dahil nagkakausap naman kami sa cellphone. Gamit nga lang ang mga dummy account namin. Ang pagiging close naming dalawa ni Ninong Arnel ay mas lumalim at nagkaroon ng kahulugan. Lubos na gumagalang, Annabelle.